6 na taon kaming magkasama ni ex-fiancé. Ibang-iba talaga ang dynamics ng ganitong relasyon. Mas matindi ang emosyon, mas malalim ang pagkapit sa isa't isa. At hindi naging madali, siya yung tipo ng tao na kahit simpleng bagay, pwedeng ikasira ng buong araw namin. Minsan sobrang liit na abala lang, parang gumuho na ang mundo. Ramdam ko noon pa lang, may mga red flags na, but I chose to stay. Nang magkakilala kami, akin na ang bahay ko, fully paid. Pero sa loob ng ilang taon, naipon niya ang mga utang na halos 400 piso. Hanggang sa kailangan ko nang umutang gamit ang bahay na iyon. At nang wala nang natitira sa credit card, iniwan niya ako, wala man lang kahit ano. Ang mas masakit pa roon, ako pa yung nakiusap. Ako pa yung nagmakaawa sa kanya na huwag akong iwan. Ganun ako kawasak noon. Umalis siya para sa isang lalaking nakilala niya online, may pangakong marangyang buhay daw. Pero iniwan din siya nung lalaki. Karma siguro. Dahil sa nangyari, sabi ko sa sarili ko, ayoko na ng totoong feelings. Kaya sinubukan kong makipag-date sa mga poly, para malinaw. Para alam ko na may ibang mundo sila bukod sa akin, at hindi ako masyadong masasaktan kung sakali. Hanggang sa may nakilala akong bago. May boyfriend siya noon, pero sa dami ng nangyari sa kanila, naghiwalay rin. Sa true lang, mula pa lang sa unang araw na nagkita kami, iba na talaga ang pakiramdam ko. Parang ito na yun. 6 na buwan na kaming exclusive ngayon. Hindi ko inaasahan, hindi ko hinanap, pero dumating siya. At ngayong nariyan siya, parang unti-unti akong nabibigyan ng panibagong pag-asa, na siguro pwedeng maging totoo ulit ang pag-ibig. Sa ngayon, masaya ako. At para sa isang tulad ko na dumaan sa lahat ng ito. Sapat na ang araw-araw na mapayapa. Sapat na ang may taong hindi mo kailangang habulin, kasi kusa siyang nananatili.